Morning, mga apunyang dito sa HK. At ngayon, for today's vlog, gagawa tayo ngayon ng sayon choy soup. Yan. Ang hirap kasi spellingin ng mga Chinese, lalo natin din natin ito nakaugalian na banggitin palagi, diba? Ang choy kasi dito sa Hong Kong, guys, ay tinatawag na mga gulay na mga madadahon. Pag sinabing choy, yun, mga madadahon na mga gulay. Ngayon, pag sinabi naman siyang gwa, G-E-W-A, yun naman yung mga gulay na mga may buto, yung mga kalabasa, ganyan. Yun ang tinatawag nila na gwa. So, ang sikreto ng sayon choice soup, guys, para hindi siya mapait, pakukuluan nyo muna yung tubig. Bago nyo siya ilalagay sa soup bowl, kailangan kumukulo yung tubig, tapos ilalagay nyo yung sayon choy. Ito siya, yung sayon choy. Ilalagay nyo siya doon sa soup bowl, saka nyo siya bubuhusan ng mainit na tubig. Para sa ganon, yung tubig niya na niluluto ay hindi mapait. Kaya maganda talaga siyang inumin kapag ganon, guys. So, syempre, pag nagluto tayo ng soup, meron tayong ibang ingredients. So, para mas maganda yung lasa. So, bumibili ako ng carrots, dirty carrots ang tawag dito kasi hindi pa siya inugasa. Kaya tawag siyang dirty carrots kasi may mga lupa-lupa pa siya. Ito yung pinaka-the best na carrots para ilalagay doon sa mga soup, any kind of soup. Ito talaga ang nilalagay na dirty carrots. Kaya pag bibili kayo sa mga baguhan dito sa HK, ito ang bibili nyo pag sinabing pag soup ng mga amo nyo. Dirty carrots na talaga yung binibili, okay? And syempre, may sweet corn din para medyo matamis ang ating soup. Syempre, tayong ingredients, so lahat ng taste ng nasa soup ay natural na doon nanggagaling lahat sa mga ingredients. And meron din akong pumpkin. Ayan, para mas matamis. Medyo matamis siya, kaya ilalagay natin siya para may lasa. And syempre, ang almond. And meron din akong brown day na ilalagay. At syempre, ang cashew. So, mamaya ko papakita sa inyo guys, ha? Okay, so hugasan ko muna itong mga gulay. And papakita ko sa inyo. Ayan, hiniwa. So, ayan guys, hiniwa ko na yung mga gulay. Ipipil off na lang natin sila. And ilalagay natin siya doon sa ingredients niya. Okay? Kaya peel off natin yung pumpkin muna. Kaliwete kasi ako guys, kaya ganito ang pag-peel off ko. Kaya pasensya na kayo sa mga dyan. Para kanya-kanyang way kung paano tayo mag-peel off, diba? Kaya, ayan. Ayan, ganyan ang peel off natin. Mas mabilis. Kasi ang time dito sa Hong Kong ay fast-paced ang buhay nila dito. So, ibig sabihin lang nun, makapagpahinga ka lang kung talagang time na ng tulog mo. Ganun ang trabaho ng mga punyang dito sa Hong Kong, guys. Kaya sa mga nag-iisip mag-Hong Kong, yes. Napakaganda mag-Hong Kong dahil sa laki ng sahod. Pero yung trabaho dito at yung pressure, yung stress, kailangan kaya mo siyang i-handle. Kasi kung hindi, uuwi ka ng may sakit ka or ano ka na. Well, kung hindi, uuwi ka ng wala. So, ayan guys, nabalatan na natin yung mga gulay. Ika-cut off na lang natin sila and ilalagay natin siya doon sa sa sayon choy na soup, okay? So, ayan. Dapat natin dito. Natin sila ng enough size lang para doon sa soup bowl. Mga ganitong size lang. Yung pumpkin kasi guys, kahit na malaki ang cut nyo, walang problema yan kasi kapag nasa soup na yan, nalulusaw na lang yan katagalan. Kaya, so, walang problema yan dyan, okay? Nalulusaw na lang yan katagalan sa soup. Carrots ang kailangan na medyo kasi kahit na matagal siya sa soup, hindi yan malulusaw guys. Kaya maliliit lang ilalagay ninyong cut para yung nutritious ng gulay talagang i-absorb ng tubig. Mag-absorb talaga siya doon. So yung nutrition ng mga gulay ay lalabas talaga siya. Okay?
sa mga baguhan na nag-iisip ng mga ideya na kung ano pwede nilang isip sa amo nila pag tinanong sila. So at least, panoorin niyo yung videos ko para magkaroon kayo ng idea sa pagluluto ng soup. Yan. So sa mga hindi pa nakapollow sa aking vlog, follow niyo po ang aking page, ang Pinay DHHK at ang Kunyang. Dalawa kasi yan guys. Ang isa ay Pinay DHHK at yung isa naman ay Kunyang. Okay? So, follow nyo lang siya guys. Andoon lahat yung mga vlog ko tungkol sa soup. Lahat ng klase nandoon siya. Pati sa mga other ingredients ng mga Chinese food. So, ayan. Ganito ang paghiwa ko ng carrots guys para mas mabilis. Ayan, ganyan siya. Kasi kapag naman ang carrots, malambot naman siya eh. Ay, yung sweet corn. Malambot naman siya guys, kaya walang problema. Hanggat hindi pa siya gurang. Madali lang yan, yan. Okay, so, ayan, nugasan na natin silang lahat guys. Masama-samahin natin silang lahat, pati itong almond. Para isahang lagay na lang tayo. And kukunin ko na rin yung aking grounding sugar. Wait. Naparami ilagay ko ng almond guys. Kailangan ko siyang bawasan. Kasi medyo siya. Masyado na siyang maraming ingredients. Kaya ayan, bawasan natin yung almond guys. Okay? Limitahan nyo lang yung paglagay ng almond. Wala namang problema kung marami kayong ilagay or kaunti. Kaya lang kasi kung may ibang ingredients naman. So, para mag-balance yung taste niya. So, ito yung cashew guys. Yeah, ito yung cashew na nilalagay ko. So, usually nilalagay lang ko ng kakaunti lang na piraso ito guys. Kasi parang ikukonsidera mo na ito ay baboy. At kaya nga nasabi ko, hindi talaga nagbababoy yung mga amo ko. Lagyan lang natin sila siya. Yan. So, ganyan lang sa karami guys. Okay? And ito yung browning. Actually, ito ay parang sugar siya na danes na pinireserve. Parang pinatuyo siya na dane na binabad sa sugar. So, ganito yung proseso nila guys sa kagilaan. Maglalagay lang tayo ng 4 pieces na brown dane dito sa soup pack. Para sa soup bowl. Okay? And gasan lang natin sila guys. So, ayan. Ilalagay natin siya sa bowl. Kaya naman sabi ko, nag-overflow. Yan. Nag-overflow na nga siya. Pero walang problema yan guys. Kasi pwede naman yan kung may bawasan ng kapag bumaba naman na yung mga gulay, nalambot na rin yan. Bababa na rin yung mga gulay. Mamaya, kaunti na rin ang tubig niyan. Okay? So, ayan. That's it for today guys. Video. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. And follow nyo lang ang aking Kunyang page and Pinay DHHK page para ma-update kayo sa aking latest video sa soup. Thank you. Bye!